kapaglaom, imo ba nga nabati ang kasubo sa panaglagyo-ay o panagbulag sa inyo nga mga miyembro sa panimalay o pamilya o mga suod nga higala tapos sa usa ka matamis nga panag-uban? Ginaunsa man nimo mga kapaglaom sa paghumpay ang imo nga kasing-kasing sa mga panahon nga sama niini. So kung imo kini nga gibati ba usab kini nimo nga gibati usab kini rather sa mga disipulo sa kauban ni Ginoong Hesukristo. Unsa man ang saad nga gibilin sa ato nga manluluwas alang sa tanan mahitungod niini nga panagbulag. Unsa man ang paglaom nga iyahang nga gihatag alang kanatong tanan. Ato ka na nga tukion nining atong tulumanong Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Dako kayo ang atong nga pagpasalamat sa bililhon nga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo kanato no nga kita makauban na usab ug kamo ang makauban nining ato nga programa. And this is the second Sabbath of the New Year 2026, and yes, sagol-sagol gyud ang ato nga mga pagbati no, mga kapaglaom, pagbati sa kalipay kay ato nga nakauban ang ato nga mga hinigugma ug uban pa nga mga mahal sa kinabuhi nga pipila sa mga katuigan kita naglagyo ay apan kahaw ang usab nga pagbati kay nagkalagyo na usab kita pagbalik, but we are deeply grateful sa gasa sa gihatag sa Ginoo sa ato nga bag-ong tuig nga ato nga nadawat. Yeah, so dinhi sa kalibutan do nagyoy panaglayo ay ka mga kapaglaom, and panagbulag no, normal kana sa ato ang sitwasyon karon dinhi sa kalibutan, and of course kini nga mga butang makapasubo kanato. It is because we are still separated greatly by the deep waters and vast distances. Sometimes mga kapaglaom, and many times, gusto nato nga mas taas paunta ang atong mga panag-uban. Apan, dunagyoy utlanan ang mga matamis nga takna dinhi sa atong kalibutan. At least as of now. But there is hope, there is assurance beyond the clouds. Tinuod na kapaglaom rinan. Mao na atong paghisgutan ining kabuntagon mga kapaglaom. Hatagan nato na og pagtagad niini nga yugto. Ang kung dunay may mga pagbulagay o paglagyo ay dinhi, doon na paghay panahon nga dili na ta kinahanglan maglagyo. Kana bang panahon nga kauban nato ang tanan na membro sa atong pamilya unya tamis kayo ang atong panag-uban, kano sa man na mahitabo? Unsa man sad ang atong makuptan mahitungod niana. Kapag laom, pabilin kay ato kanang tun-an niini nga kabuntagon. Karon nga yugto, duyugi kami alang sa usa ka pag-ampo atong iduko ang ato mga ulo. Langit nun og dalaygon namo Dios nga amahan. Nining takna sa kabuntagon Ginoo, dako among kalipay ug pagpasalamat nga ikaw naghatod kanamo nining bag-ong tuig. Bag-o nga tuig sa kahigayunan sa pagpangalagad, bag-o nga tuig sa pagserbisyo ngadto sa uban. Bag-o nga tuig sa pagpalambo sa among kaugalingon ug sa among relasyon diha kanimo. O Dios, wala kami lain nga ikasukli sa imong kaayo ug gugma. Gawas lamang sa among tinud-anay nga pag-alagad o pagkamatinumanon diha kanimo. Nininyo taa, dunay panagbulag, dunay panaglagyo. Apa nagalaom kami Ginoo, ngani nang usa ka adlaw nga moabot, kaming tanan nga nagkalagyo ay imong usahon nga wala nay pagbulagay. Hangtod ni anang adlaw sa imong pagpadaya Ginoo, tudloi kami sa pagka mapainobsanon. Tudloi kami sa pagka matinumanon aron masiguro namo ang kaluwasan, ang purong-purong sa kinabuhing dayon nga imong giandam alang sa tanan. Kini tanan among gipangayo, pasayloa kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor. Mga kapaglaom, good morning once again and happy Sabbath. Welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone.
akong giabi-abi ang ato ang mga tagasunod nga mga kapaglaom, especially sa mga kapaglaom nato nga nagsunod ka nato gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Digital TV 25, and of course ang atong mga kapaglaom, mga prayer partners nato all over the Philippines, pinaagi sa GSA Channel 33. Ug dili pud nato kalimtan ang atong mga kapaglaom nga nagsunod nato sa atong nagkalain-lain nga mga social media platforms, especially sa atong official Facebook page nga Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, sugdan na nato sa pagpadala nga to ang mga prayer requests. Dunay mga numero nga inyong makita din ha, ilawom sa inyohang mga TV screens. Kung kamo nagagamit og smart nga SIM card, mamahimo lamang nga ipadala ang inyong mga text or ang inyong mga magtawag baka mo sa numero 0929-3441-777 o galing Globe ang inyong mga SIM cards 0916-5574-777. Dili nato kalimtan sa pagbutang ang pangalan kung kinsa nga atong ipaampo ug unsay concern. Galing lang kung kini nga mga pag-ampo mga kapaglaom dili ninyo ganahan nga atong igasibya dinhi sa kahanginan, mamahimo lamang nga butangan nato og word nga confidential. Aron dili kana nato igasibya, but rather we will ask our prayer partners to pray with us or mag-pray para kaninyo off air. And of course, dili lamang mga prayer requests ang atong ginapahat dinhi o atong ginatabangan sa pag-ampo. Nindot pud unta kaayo nga makadungog mi kung giunsa pagtubag sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. And we would love to share that here sa ato ang tulumanon. Kapaglaom may? Yes, mga kapaglaom, here on Let's Pray Pilipinas, we have witnessed God's faithfulness in listening sa ato ang mga petitions and in granting our pleas for our good and even for His glory. As we reminisce, mga kapaglaom, the goodness of the Lord, may we not forget to give Him thanks. As Psalmist Asaph did saying diha sa Psalm chapter 77, 11-12, siya nagaingon din na, I will remember the works of the Lord, surely I will remember your wonders of old. I will also meditate on all your work and talk of your deeds. So let us now give thanks, mga kapaglaom, to the Lord for His faithfulness. Kauban ni kapaglaom Bard. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. A wonderful Sabbath with you, mga kapaglaom who are watching right now here on Let's Pray Pilipinas. Indeed, another Sabbath, another God's answered prayers. It is with great joy having you with us this Sabbath morning here on Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, I am so happy to share with you another God's answered prayer we have here from Kapaglaom Joy, where the prayer requests health concern, mga kapaglaom, and praise report. She said na okay na ang face sa iyang baby, which is si Baby Faith. Another God's answered prayer is from Kapaglaom Nympha Basnilio. The prayer request stated board exam, mga kapaglaom, and praise report. She praised God kay nakapasa ang iyang anak katong board exam on September 21, 2025. O ginugog sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo, mga kapaglaom. Our hearts are full of assurance and gratitude that we have God who hears our prayers. To all our kapaglaoms out there who are watching right now, if you have God's answered prayers and praise reports, I encourage you to send it to the number that is located on your designated screens that everyone will see how powerful our God is. This has been your Kapaglaom Bart saying, ask anything because He will answer in His perfect time. See you again next Sabbath, mga kapaglaom, for more God's answered prayers that is only here on Let's Pray Pilipinas, a place where you don't have to pray alone. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, praise the Lord, mga kapaglaom. Kaniadtong tuig ug hangtod ni mga takna ang Dios nagpabilin sa gihapon nga nagmatidaanan sa iyahang nga mga saad Amen. alang sa iyahang mga anak. Indeed, mga kapaglaom, Lamentations chapter 3 verse 25 is true sa iyahang sa mga words din ang nagaingon, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Ang Ginoo maayo gayud sa katong mga nagapabilin nga nagahulat sa iyaha ug katong mga nagapangita sa iyaha. Busa nining takna mga kapaglaom, dili nato langanon atong duulon ang atong Ginoo, kanunay kita nga
magahuwat hangtod nga iyahang pagatumanon ang iyahang nga mga saad sa matag usa ka nato ug ang pagatumanon ang ato nga mga hangyo diha kaniya ug labaw sa tanan dili gyud nato siya may kalimtan sa pagpangayo sa pagpasalamat. So ninitak na mga kapaglaom atong nadawat ang prayer request gikan ni kapaglaom atong prayer center from 3347 nagpampo siya alang sa iyahang anak nga si William. Atong niampo nga kini mahimong magiyahan sa balaan nga espiritu, magiyahan sa Ginoo sa sakto nga dalan. Kapaglaom badge alang sa kaayuhan ni kapaglaom Lucina Kakal and kapaglaom Rosita Limbaga. And gikan usab ni kapaglaom Reza Veloria alang pagampo sa iyahang baby sa iyahang bayaw nga adunay mga balatian usab nga kini maayo na. Kapaglaom Jelovelin Loberanes alang usab sa iyahang maay nga panlawas sa iyahang panimalay and then financial usab nga stability and also sa iyahang injection iyahang session sa adenomyosis. And then gikan usab sa usa ka anonymous nga prayer sender pagampo alang ni kapaglaom Bel Bordado na makagawas na siya sa balay nga tambalanan ug iyahan na makita usab sila og pambayad or financial assistance gikan sa ilahang mga alang sa ilahang mga bills. And for this nga mga prayer request ang hinuto si kapaglaom Renan to please pray for them. Yes, daghang salamat kapaglaom main. Mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpadala ni ini nga mga prayer requests. Let us always remember mga kapaglaom nga bugat man kining uban nga mga prayer requests nga gipadala. But ang ato ang Ginoo nga magatubag niini is bigger than all of this. Busa, ato kaning pagasaluhan and let's pray together. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo sa kining higayon nga imong gihatag na pud kanamo wherein despite our distance, dear Lord, we can gather virtually pinaagi niini nga platform in order for us to lift up prayers para sa amo ang mga kapaglaom. And we know, dear Heavenly Father, that before we even utter these prayers, nana kay mga tubag nga naandam para niini. Nasayod ka Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga struggles sa among mga kapaglaom. And I thank you for touching their minds and their hearts nga gawas niini nga mga or labaw niini nga mga pagsulay nga ilang gipaagian karon. Ikaw ang ilang unang gitawag. And that they remember nga ikaw ang amo ang dalangpanan. Lord, I'd like to especially mention mga pangalan sa among mga kapaglaom nga gipadala dinhi. I pray nga ikaw magaandam sa ilang tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna, ilang mga kasing-kasing to accept and to obey whatever your will is para niini nga mga pag-ampo. Lord, I'd like to mention ang anak ni Sender 3347. Nasayod ka Ginoo sa kabalaka sa usa ka ginikanan nga ang iyang anak na si William anaa sa bisyo, dear Lord. Nasayod ka kung unsa nga mga klase sa mga bisyo ang iyang gipang sudlan nga dili na siya makauli og nagsige na nagnakaw. Hinaot nga ikaw magtandog sa iyahang huna-huna, sa iyahang kasing-kasing, dear Heavenly Father. Nga siya mo tuman sa imuhang mga kabubuton. That iyang huna-hunaon ang iyahang ginikanan nga nakabalaka sa iyaha. Hinaot Ginoo nga ikaw magbalik kaniya sa sakto nga dalan. Pakita sa iya Ginoo ang sakto nga dalan and makauli na siya and mubiya siya sa bisyo, dear Lord. Lord, I'd also like to pray kang kapaglaom Lucena Kakal ug ni kapaglaom Rosita Limbaga. Nasayod ka sa ilahang tagsa-tagsa ka mga balatian. And I pray nga ikaw magabisita nila karon, ikapas sila Ginoo sa imuhang gamhanang kamot. Ayuha sila kung unsa man gani ilang mga balatian, kung doon na sila mga tambal nga ginapang-inom, whatever treatments they are going through, dear Heavenly Father, hinaot nga ikaw maga-bless niini and magamit kini aron sa madali nila nga pag-ayo. Also, dear Heavenly Father, ang anak sa bayaw ni kapaglaom Riza Viloria, nasayod ka nga kini premature and nagluya and kaluha unta ni sila mat nitaliwan ang iyahang kambal. Hinaot nga ikaw magaluwas ni ining usa ka kambal nga nahabilin, dear Lord. May you comfort the parents nga naatingali sa kagulanan karon and tagay sila sa ilang mga resources Ginoo in order to sustain kaning ilahang pagpatambal sa ilahang baby. And I pray nga ikaw pakamaayo pud sa mga doctors
ug sa mga medical practitioners nga nag-atiman niini nga bata. Lord, ako po giapil sa pag-ampo si kapaglaong Jelovelin Loberanes, dear Lord, nga naghangyo nga ikaw magahatag og maayong palawas sa iyang tibuok pamilya. Provide sila Ginoo sa ilahang mga panginahanglan financial and para sa mga treatments nga iyahang gikinahanglan. Hinaot nga ikaw maga-provide sa ilahang nga gikinahanglan, dear Lord, in order for them to sustain this. And also, dear Lord, akong giapil sa pag-ampo si kapaglaong Vel Bordado, dear Lord, nga unta ikaw magabisita pod kaniya. Ikapapod siya sa imuhang gamhanang kamot, ayuha siya Ginoo, nga unta makagawas na siya sa balay tambalanan. And above all, dear Lord, ikaw pakamaayo sa ilahang mga resources nga ilahang ang mabayaran na ilahang mga bills. Lord, wala mi sarang mabuhat ni ini nga mga concerns. Busa amo kini ginatugyan din ha sa imuhang trono sa grasya sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. 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 Thank you so much, Kapaglaom Renan, for that prayer. Mga Kapaglaom, doon na pa tayo mga nadawat nga mga prayer requests coming from Kapaglaom Amparo Zubiaga alang sa ilahang financial nga panginahanglan o uban pa nga ilang panginahanglan sa ilahang panimalay. And then ato sabi ampo mga Kapaglaom, si Kapaglaom Nympha Basnilio alang ni Carl Stevenson nga naa karon sa Bacolod kauban sa iyahang mga kaubanan nga nagatungha sa theology nga panalanginan usab unta sila sa kaayuhan nga mahimo sila nga mensahero sa maayong balita og ingon man nga si ang ilahang kaanak nga magligon usab ang ilahang relasyon sa pagtuo diha sa tunga buhi nga Ginoo. Usab pa niya kaanak sa tunga person ug ang iyahang bana nga mobalik sila sa pagkadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Coming from Kapaglaom Flora May Bandalan, uyangurin alang sa naa siya karon di ay currently sa Kuwait, and then atong iapil sa pag-ampo nga aduna siya mga kalibog no or uban pa nga mentally nga nakahimo sa iyahang usahay mawad-an siya sa paghunahuna nga sa di siya ma-comfort no, so atong iampo mga Kapaglaom nga the Lord will give her the peace of mind and then the hope usab nga Ginoo nagasaad alang sa matag usa ka nato. And alang ni nga mga prayer requests nga akong nabasa ang ginoo ko si Pastor Lem alang sa pag-ampo. Thank you, Kapaglaom Mine. Nining bagong tuig mga Kapaglaom, dako na mo nga kalipay nga sa gihapon kamo nagpadayon sa pagkiguban kanato nining atong programa Let's Pray Pilipinas og padayon usab kami nga mag-ampo alang kaninyo og among ikalipay ang kanunay ninyong pagpadala sa inyong mga prayer request. Nining tungura ako ipaambit kaninyo ang saad sa Ginoo sa matag usa kanato kung ugaling kita magkasinati og mga kaguol, mga pagsulay, nga mga kasakit, bisan kamatayon sa ato nga panimalay o mga kalisdanan nga atong naagian. Ang libro ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 33, akong basahon nga nagingon, gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo kalinaw. Dinhi sa kalibutan, aduna kamo'y kagulanan, apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Mao kini ang saad sa Ginoo nga atong makuptan nining atong panahon. Atong iduko atong mga ulo mag-ampo ta. Among langit nun og dalaygon nga Dios, nining kabuntagon Ginoo. Dako namo nga kalipay ug pagpasalamat nga sa gihapon ikaw buhi og nagatan-aw sa matag usa ka namo. Walay mga butang nga natago diha kanimo. Nga bisan gani ang pinakagamay nga lugas sa among nga buhok ikaw nasayod kung kini magatagak gikan sa among ulo. Ginoo, sigurado gayod ang imong gugma ug ang imong pag-atiman kanamo. Apan kami nagampo nga ikaw magatabang kanamo nga masiguro usab namo ang paghigugma diha kanimo. Gani nini nga kabuntagon sa dili pa kami mo padayon ngadto sa unahan. Kami nagampo nga ikaw dawat kanamo nga pinasaylo kun diin kami na nakapasubo, nakalapas sa imo nga kabubuton. Ginoo, kalimti ang tanan aron walay bisan gamay nga babag sa among mga pag-ampo, ilabi na
nining oras sa among pangamuyo diha kanimo ang among mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga prayer request tungod kay nagkinahanglan sila sa tabang sa pagampo nga pinaagi nining programa amo usab paabot diha kanimo ang ilang mga hangyo. Sa pinasahi o Dios ako nagaampo kang kapaglaom Amparo Subiaga. Naot ikaw tabang kaniya sa pinansyal nga iyang giatubang sa kanihit o krisis nga ilang nasinati Ginoo, ikaw magapanalangin kanila. Ayaw sila pahubsi. Atagi sila may panglawas. Kaalam o kahibalo sa pagdumala sa ilang trabaho, negosyo o unsa man nga kapanginabuhian nga imong gitugyan ngadto kanila nga magdala kini og panalangin kalipay sa ilang nga panimalay. Panalangin ni usab si kapaglaom Nympha Basnilio. Hinaot nga ikaw magpanalangin kang Carl Stevenson sa ilang panerbisyo, pagpangalaga diha kanimo isip nga misyonero, kauban sa iyang mga kaubanan nga ang ilang paghago o Dios dili mahimong kawang apan magmapuslanon kini sa pagdaog og mga hamiling kalag alang sa imong gingharian. Panalangini ang ilang tibuok panimalay nga ang tanang membro kauban sa ilang amahan nga magiusa sila sa pag-alagad diha kanimo, magmatinumanon sila hangtod sa adlaw sa imong pagpadayag. Sa pinasahi ako nagaampo usab alang sa among pinalangga nga kapaglaom nga tuwa sa Kuwait, Flora May Bandalan. Ikaw o Dios pahinumdum kaniya sa imong dako nga gugma. Kunun sa man ang mga suliran nga iyang giatubang, hatagi siya og pagtuo, hatagi siya og pagsalig diha kanimo nga kung lamang siya tugyan sa iyang kaugalingon diha kanimo, imo siyang hatagan sa karampusan kay ikaw nagsaad nga among mahimo ang tanan dili sa among kaugalingon kundi pinagi lamang kanimo nga magtultol magahom Ginoo. Salamat nga ikaw pakamayo usab sa panimalay ni Brother Nicole Wagwag sa pagtaliwan sa ilang pinalangga nga amahan. Hinaot to Dios nga ang kaguol nga ilang nasinati karon, imo silang i-comfort sa imong saad nga sa dili madugay ikaw moanhi, og sila nga miuna kanamo, sila nga nagmatinumanon og nahigugmak sa imong pagpadayag, imong iuli ngadto sa ilang isig ka panimalay. Panalangin ni usab ang Umpok family sa wala nila damhang nga kamatayon usab sa ilang amahan. Ginoo, ang ilang mga kahawang, ang ilang mga kamingaw, imong hatagan kini og Dios nung saad o paglaom sa imong pagpadayag nga didto niya sa langit nun nga pulyanan, wala nay panagbulag, wala nay kamatayon, wala nay sala ug wala nay balatian. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pagampo. Among iuli ang tanan nga dungog ug himaya tungod sa imong gugma o kaayo sa matag usa kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Lam, for that prayer. Mga kapaglaom, doon na patay mga pipila ka mga hugna sa to nga pag-inampuay after sa to ang discussion. Busa, kanunay gayud na may pahinumdum nga ang inyong mga prayer requests and yung mga answered prayers are always welcome to nga tulumanon nga Let's Pray Pilipinas. Ana, makita sa lower ubos sa inyong mga screen, mga kapaglaom, ang mga hotline numbers sa to ang tulumanon. You can message us or you can directly comment us down diha sa to ang live stream sa Facebook. Wag ato ang dunay mga designated individuals to collate your prayer requests and answered prayers. Ug unya ato kanang hiusahan sa pag-ampo. Mga kapaglaom, kung kamo nagasubaybay no, sugod sa Wednesday o sa tikaron last nga semanaha, last Wednesday, nagsugod ang ato ang 10 days of prayer. Mao ang ato ang first day.
And so yesterday was our third day mga kapaglaom, and anindot kaayo ang ato ang tema no, Pastor Lem, Unleashed. And then ang ato nga topiko gani kagahapon nagahisgot kini og usa ka importante gayud nga suhito nga din very significant nga hangtod karon wa gyapon nawad-an ang iyaha nga meaning. So grabe gihapon kalalom ang meaning niini. And so today mga kapaglaom, we will be talking about meet Jesus when He surprises us. But before that, allow me to share to you our quote of the day na makita sa John chapter 14 verse 3. Nagaingon din haa. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So mo kini ang saad nga gihatag sa Ginoo before sa iyaha nga ascension, during sa iyaha nga pagsaka no, gikan ngadto sa iyaha nga mga disipulo. And dunay atong tan-awon ang imagine nato Pastor Lem ang panghitabo no, nga imagine ka they've been with Jesus for like 3 years and more, no? 3.5 Oh, yeah, years. 3.5 years. So, grabe na naguro naka-close. And then, pag nakita nila ni Kayab na si Jesus, ni palayo, ni Hawa sa ilaha, murag, grabe po guro ang kasakit sa ilaha nga pagbati. So, ato ni nga, ma-relate po, labi na kay last month ang holiday season ato ang nagkahiusa ang mga nagpanimalay gikan sa mga lagyo nga Maranay mga mga dapit. reunion. Oh, dunay reunion ni nana. Karon murag mingaw kayo ang balay nga grabe ka hudyaka na aging bulan pero karon mingaw na kaayo. So ang pagbati Kalit lang kamingaw. ang pagbati no murag naa din haa nga makuan pug ka nga mura na malag ka ng ako na lang usam rag makabungol naman ang kamingaw. So siguro pod kamo Pastor Lem and kapag laom nandun na pod mo yung mga experience nga nakabati pod mo og separation. So unsa man ang inyong gibati pod ani? Tinuod na Pastor Lem. kapaglaom mahin, thank you kayo. Tinuod na mga kapaglaom nga while niya patan dinhi sa yuta do nagyoy panagbulag. No one is permanent sa usa ka lugar. Ilabi na kon kanang ang atong panginabuhi, ang atong trabaho, nagkinahanglan nga moadto kita didto, mao gyud demand bitaw. So do nagyoy panagbulag mahitabo. Dili man nato gusto nga do nagyoy panagbulag, pero mahitabo gyud ni. Ilabi na sa atong mga kapaglaom nga kanang bitaw ang kapaglaom prinan nga kanang ang unexpected bitaw nga ang ilang mahal sa kinabuhi na matay. So yun ana no, kagahapon lang dunay atong gi-assist nga gikag Masbate, ka Umpok family, no? Diha sa Placer Masbate. Ang ilang amahan mibiyahe gikan sa Masbate moari og Cebu kay magpa-check up. Unfortunately, on his way diha sa kanang barko namatay siya around 4 o'clock in early morning. So gisugat na mo didto, wag yun magdahom ang pamilya bitaw nga ingon ana ang mahitabo nga pagpadong dinhi pasahero pa pagpauli kargamento na. Oh, so doon na mga hitabo nga ingon ana mga kapaglaom nga kanang dili na to gusto ug kana nga panagbulag maghatag na siya og kahawang, maghatag na siya og magpabili na siya og daghang kay pangutana ba sa ato nga kinabuhi. Nganong nahitabo ning ingon ini? Hangtod kanu sa ata balikay o Magkahiusa. magkahiusa. Usa sa mga instances nga dunay mga panagbulag no kaning mga nag-eskwela sa church school, sa ato ang mga academies, atong mga colleges and universities, kung mo graduate na diha na gyud dayon na maghinilakay kay in your 4 or many years no uban gani maabot pag 10 years sa ato ang mga tulunghaan. I remember sa mga academy, sa Matutong View Academy sa una, kay gamay raman gud mi, pila raman mi kabuok. So in your batch, doon na gyud kay mga ma-close, nga mao gyud na imuhang kuyog pirmi sa dorm, may kuyog nimo sa cafeteria pirmi, inigsimba sa nagbutang. And when you finally graduate, murag subo kaayo nga magbulag-bulag na mo. But that's the reality sa ato ang kaning sitwasyon, no? Dinhi sa kalibutan, dunay mga ingon ana nga mga instances. But more often than not, kini nga mga panghitabo is also for the better. Mo ato mo sa college, di ay to magsabot raman gyapon mo, naghinilakay mo pag graduation, pero nag-abot ra gyapon mi sa Mountain View College. So reunion. Yes. And it's the same way as kaning ato ang kaning if we relate this to kaning atong gipaabot nga pag-abot sa Ginoo pod no, nga we will have a reunion pod
our Yeah. Savior. Yeah. Di ba? And based sa inyo nga gina-share Pastor Lemon kapag laom na no, akong nakita nga dunay actually klase-klase ang separation. Na separation nga say ma-prepared ka or ma-ready ka, dunay preparation nga dili ka ma-ready. Like kanang dili ka kabantay nga katong ingon mo Pastor Lem nga pagka ugma or moments lang ito or Correct. hours lang day after ana nawala na nitaliwan na ang isa sa membro sa inyo nga panimalay. Sa imuha naman kapag laom ranan nga bisan kuan ready na mo kay kabalo mo nga maabot kita ana nga moment nga magkabulagay gyud ta kadili man ta permanente grade 6, di ba? So Correct, oh. yeah, so actually sa kung atong i-relate sa to nga topic no, akong nakita usab nga when Jesus was with his disciples for 3 years and a half, no, to be specific, ang Ginoo or si Ginoong Jesucristo iyang gihimo is gihimo niya nga gi-cultivate niya ang mga kasing-kasing sa mga disipulo just for them to be ready Yeah. sa iyang umalabot. Gani daghan kay sa mga parabulo di ba Pastor Lem? Correct. Nga iya gani ipahibalot sa ilaha nga maabot ang panahon nga ingon ani ingon ana. But then sad to say nga pride and this belief nakahimo sa ilaha nga murag wala lang lapos lang sa pikas dunggan, wala nila nahisabtan ang unsang buot pasabot ni Ginoong Jesucristo that time. And so nindot gihapon nga bisan pa man nini nabasa sa Ginoo. And then even gani ang katungkot of the day nga atong gi-share mga kapaglaom, ang sugod ato nga mga lines nga gaingon pa siya din na let not your heart be troubled. Nga nasayod ang Ginoo nga mabot ang panahon nga they will be caught off guard. No, di sila ma-ready pag abot na ning panahon na baskan kapira na nako sila ginaistoryahan about niini nga malabot nga muhawa ko dinhi pero mubalik ra gyud ko. So iyahang gipadayag ang iyahang nga mga saad. Anindot kaayo ang Ginoo gyud. Pastor Lem. Ang tinuod na kapag laomain nga ang Ginoo in his early ministry nagpasabot ng daan. No? Nga time will come nga moadto mobiya gyud ko ninyo ngadto sa langit. Abi nimo before ta mo continue, one of the separations nga atong sinati bitaw kining retirement. Oh, kanang retirement. Lagi no kay nasanay ka for years, Oo, no? niya. Ug mao na gyud na imuhang routine kada adlaw, no? Unya mao na imuhang kanang matakas buntag, unya pauli, unya inig retire nimo nagay uban kapag laom rinan nga ingon pa nila aron nga dili kayo ka mamingawan ang imong balay, imong kwarto, murag imo bang himuon nga murag office Working nimo ba? place Oo, yapon. aron nga dili kayo maaban ba Anaon na hangtod din nga maka-adjust ka. Pag ako siguro mag-retire dapat na akong dental chair sa kong kwarto. So yun na mga kapaglaom, sige ni Jesus, doon na siya gisaad sa iyang mga tinunan. Let not your heart be troubled. Yeah. Dili gyud ta magkagool. Pero sa atong tawhanon nga pagbati og kinaiya, naa gyud nang kaguol og kamingaw. Pero ma-comfort man gud ta sa saad. Kay sige ni Jesus nagingon siya, ayaw mo kaguol kay mobalik ra gyud ko. Yeah. Yes. Kay inigbalik ninyo, kuhaon ta mo, unya iniguha na ko ninyo, mag-uban na ta hangtod sa kahangturan. That is something that you should look forward. Kini ba daw Correct. sa aran ka Pastor nga balikan lagi ti ka. So hulat bahagi ka, galawang bahagi ka sa presensya ana nga Correct. individual. Much more kung ang Ginoo nga nagasaad sa tuang when siya mobalik siya matuod gyud. Dili gid niya pagapakyason ang iyang nga saad, no? Ang Ginoo matinumanon siya mga saad. Yeah. Sa una karon og hangtod sa walay Yes. katapusan. Unya, one thing nga nakanindot mga kapaglaom kay ang Ginoo nga nagsaad nga moadto sa langit gisaaran pud ta nga while naa siya dito sa langit dunay comforter nga iyang gibilin kanato. True. So dili gyud ingon ta nga dunay void ba sa ato nga kinabuhi Oo. nga asa man ta moadto? Nawa nga wa naman My ka God. unya kinsa may puli nimo. So dunay saad ang Ginoo. So wala gyud panahon nga ang iyang mga katawhan not even a single second mga kapaglaom Yeah. nga iyang gibiyaan nga walay mga butang nga na kanang walay nga kanang natago diha sa iyang atubangan. Ang tanan all accounted for. Yes, no? So ang Ginoo kay dili siya muhawa nga wala siya gibilin nga assurance and he will always be true to that. Dili na siya pareha sa inyong mga textmate, no? Nga pwede ninyong text karon I-ghost ra mukawit di ay mo. lang og ka-ghost. Walay ingon ana sa ato Yes. ang Ginoo. Indeed. So mga kapaglaom atong nabalaan mga kapaglaom no ang saad or assurance nga gihatag sa Ginoo. A few line nga nagaingon, let not your heart be troubled. But unsa man ang giingon ni Jesus that he would prepare kay na may sumpay ni ana no. Unsa man niya gi-prepare alang sa atuan? What did he say he would do after that? Stay tuned mga kapaglaom after the music.
What a wonderful reminder, mga kapaglaom, no? Nga ang panahon malapit na and malapit na ang pagdating niya. Ang tanong, handa na ba tayo sa kanyang pagdating? Handa na ba tayong salubungin siya? So mga kapaglaom, we were talking about God's promise and assurance nga sa iyang pagkayab niingon siya nga siya magabalik and we will be together with Him didto, dadon kita niya didto sa langit, di ba? Now, I guess that was a beautiful reminder atong alaw ito, no, nga we also got to prepare. Kaya ang ato ang Ginoo, nag-prepare baya siya Yeah. in order to take us there sa iyang pagbalik and Ya, kita kita mangandam. wala tanangandam asa man tapon niton ani. Bahibilin ta. Daghang salamat kapaglaong Mara Formentera for that Amen. wonderful song. So padayon kita kapaglaong Mine. Yeah, so we have left questions no ganiha mga kapaglaom before the music. And then ang pangutana na gingon unsa day ang giandam? Sama sa imong imong mention ganiha kapaglaom ron. Unsa giandam sa Ginoo, Pastor Lem? Nindot kayo ang giandam sa Ginoo alang kanato usa ka lugar, usa ka dapit nga wala nay kamingaw, wala nay kaguol, wala nay luha, wala nay sala, wala nay balatian, wala nay panagbulag, wala nay kamatayon. Lunlun kalipay niya, lunlun bulawan ang giandam sa Ginoo alang sa tanan niya. Dito sa langit nung napuluyanan, diin kita mangadto kay mongadto man kita kay ang Ginoo nag-andam, kinahanglan pud ta mag-andam. Usa ka dapit nga dunay kahoy sa kinabuhi, ang tanan nga mutilaw niya ng prutas sa kahoy sa kinabuhi dili nagutumon. Dunay suba sa kinabuhi, kanang suba sa kinabuhi, ang tanan nga moinom sa tubig ni ana nga suba dili na pagauhawon unya. Wow. Labaw sa tanan ang tanan nga mga katawhan sa upat ka kantos kalibutan, ang atong mga kaila mga hinigugma, mag-abot na gyud ta nga wala nay pagbulagay. Yes. Nindot gyud kaayo mga kapaglaom, walay pulong nga makasaysay kung unsa katahom ang langit nga atong nga giandam si Ginoo alang nato. Yeah, and that's a wonderful promise gatag sa Ginoo no, that when He come, He will receive us unto Himself. Nga sa gingon ni Pastor Lem, wala na gayoy pa nagbinulagay or no separation na gid mga kapaglaom. Yes, sakit man ang pag separate no. Sahay dili gid ta makaingon tangat igid nako kaya to nga nani pero look at you now no. Asa naman ka karon? Because it's because God has been with you. Amen. Nga bisan pa man niadto nga mga kasakit, still God has sustained you. Ug iyang gipadayag ang iyang katuyuan di sa imong kinabuhi. Nganong gi-allow niya ang separation. And so nindot pud nga to relate sa atong nga topic karon, God has allowed separation that we may be ready bisan pa man ug wala siya dinhi sa gingon ni Pastor Lem sa diha sa siya nagabilin sa atoa og comforter which is usa sa persona no ni Ginoong Jesucristo, and that is the Holy Spirit. And akong nabasaan sa Desire of Ages da Pastor nga kining balaang espiritu dili nato ni magamit, but it's the Holy Spirit that will use us, and that dili mo ta Mualaw lang ta magamit sa atong kaugalingon. dili ta Yeah. magamit sa balaan nga espiritu mga kapaglaom kung di na to bation that we are deprived of the Holy Spirit. And so mao na nga kinahanglan ato ang pagabation nga kinahanglan pud nato ang balang espiritu. Usahay mo gud nasanay na bitaw ta nga okay wala man kay tanto nakita si Jesus Christ murag okay ra nato siya nga wala lang siya dili kay nato taga-kabugaton bitaw kini nga mensahe. But then kung ato ang everyday magsigita og commune sa iyaha, everyday magsigita sa iyaha og pakighinabi, mingamon pud baya ka. Yes. Ang individual magud kita magud as a person, di ta bation og kamingaw kung wala tay relationship sa isa ka person. Right. Dunay Kibirmi vacuum sa imo ang kibirmi mo feeling. kung first ka nga nailhan Pastor Lem, kinsa man day ka, Oh, ano passing kung ra. mawala ka o di ba? Pero kung magkasuod But yes, na, o magkasuod na, there's this bind bitaw nga makaingon ka nga murag how ang gid pag wala si Pastor Lem. correct. So ana siya nga feels. Yes. So Tinood. yes, but then nindot kaayo ang saad sa Ginoo nga there will be a great reunion, a grand reunion rather. Yeah. Nga moabot gyud siya no kapag lamrenan. Yeah, so we may wonder ba kanang ganing if we can remember kani bitang mga parents no kanang ang ilahang mga anak mo adto na sa academy or mo adto na sa atong mga universities, boarding school man gyud ang ato ang mga educational institutions. Si pastor maka-feel sigurado nga mingawon siya sa iyang mga anak no nga tuwa na sa college lagyo, and they don't get to talk siguro how as often as before nga naapas Yeah. na silang mga panimalay. So kung manguli ni sila, I'm sure nga di ba pastor siguro Malipay ta. kanang malipay gyud na Correct. ma-excite, and you can see that sa ako makita ko sa kanang now sa ako ang parents kung manguli mi gikan sa mga tagsa-tagsa ka mga tulungan. Excited.
they feel excited, murag bright kaayo ang ilahang mga faces that you come home. Kanang event Yes. karon nga lagyo nami og nag-iyahay nami og panrabaho maski asa. Inig uli kay makita gina nimo, and how wonderful it is nga pila pa na ka times ang kana nga excitement when the time will finally come nga ang si Ginoong Jesus magabalik in order to take us with him dito sa langit. No, Yeah. but we may ask unsa ti ay ang pamaagi sa iyahang Kanus aman siya mo balik. pagbalik kanus Yeah. siya mobalik kay ni promise man kaha siya nga mobalik siya. And Pastor Lam. no, Pastor. Sa iyo mo gini nga question kung Okay, thank you kapaglaom Renan. Nindot kay nga pangutana kanusa amang gyud mo balik ang Ginoo mga kapaglaom. Nagsaad man siya nga moanhi ang pangutana kung kanusa usa ka pangutana nga naglanog-lanog na through the ages, Yes. no? Kanusa man gyud mo balik ang Ginoo. Actually ang Biblia, ang balang kasulatan wala gyud maghisgot kung kanusa mo abot ang atong ginapaabot. Pero dunay mga talimad doon. Dunay mga ilhanan sa iyang pagbalik. Di man nato mabasa ang the whole chapter of Matthew chapter 24, pero pwede ninyong basahon mga kapaglaom diha sa inyong panimalay. I'm sure na doon na mo yung mga Biblia diha, doon na mo yung mga balang kasulatan o kaha sa inyong cellphone, i-search diha Matthew chapter 24, doon na diha gi-outline ni Jesus ang mga panghitabo sa kalibutan sa dili pa siya moanhi og nag-ingon siya, hinumdumi og timan-in ninyo nga sa dili pa moabot ako kining mga butanga manghitabo gayod. Unsa man nga mga panghitabo? Unsa man nga mga panghitabo sa ato nga world community? Na ang gubat, na ang gutom, na ang linog, di ba? Unya na ang kamatay, Yes. na mutungha ang bakakon nga mga manalagna. Kining tanan mahitabo ni mga kapaglaom og ambot lang kaha kung kamo sa inyong kagalingon kung nahitabo na ba ni. But kung ako'y pa inyong pangutanon, kining tanan nga nagakahitabo makita mismo sa atong mga mata. Bisan kinaiya sa atong mga kabataan, kinaiya sa atong silingan. Naa ng pagbudhiay, na ang kanang naong og kwarta. Bahalag illegal basta kay makakwarta lang. Kining tanan nagakahitabo pagbuto sa bulkan, linog dinhi sa ato, linog sa laing nga lugar, Yes. hurricane, bagyo, kanang tanan mga ilhanan na sa pagbalik sa atong Ginoo. Kining tanan nagsulti nga doon na lang gyud ang iyang pagpadayag mga kapaglaom. Yes, and maybe you might wonder po no mga kapaglaom, unsa man ang pamaagi ang iyaha nga pagbalik? Mo kalit ra ba siya buto sa imuhang taliwala? Mga kapaglaom na diha makita sa Acts chapter 1 verse 9 to 11. Nagaingon din ha nga sa kini nga pamaagi sa sama nga pamaagi sa diha nga siya ni kayab dito sa langit is also the same way sa iyaha nga pagbalik. And even gani ang Acts of Apostles or ang Desire of Ages, Acts of Apostles page 32 mga kapaglaom. Nindot kay din ha ang ginaingon. Allow me to read it sa inyo hano. Nagaingon pa siya din ha nga ang iyahang pagkayo. When the time came for Christ to ascend to his Father, he led the disciples out as far as Bethany, and here he paused, and they gathered about him with hands outstretched in blessing, as if in assurance of his protecting care. He slowly ascended from among them. Ganahan ko ani nga linya nga he slowly ascended. Ang pamaagi nga siya ni kahayab sa langit hinay-hinay dito na, and then gisapwang siya sa mga panganod hinay-hinay. Siguro nung ma-imagine ako kung gagalingin, if I were one of those disciples, kanindot ka tan-awon o murag mas ma-feel nimo nga hala oy Lord muhawa na gyud ka mao na ba gyud ni, but kung atong balihon i-reverse ang panghitabo mga kapaglaom sa diha nga gikan sa langit siya Yes. hinay-hinay pa na og grabe kay nga Usapod ka pagdali ha. siguro Ginoo kay ganahan na kay Sige kumuhangap sa imuha no, pero diha Karon the na. excitement is all there, and Yeah. atong makita it's so Murag di ta magnificent kapaabot. splendor no. Oh inana gyud nga makaingon ka nga wow mao na ni ang ako nga ginahuwat, and that is the same way ang Ginoo mo balik, the same way sa iya nga pagkayab, the same way sa iya nga pagbalik. That's why nga kanang importante kayo kapag laumain nga kaning mga unsa ni mga signs no ato ni silang matiman-an, and that one of the most important things is that nga kanima hitabo na ni siya is that when the gospel is finally proclaimed all throughout the world. Busa importante kayo nga kita tagsa-tagsa, we have to study, dili man tanan gifted to speak and to preach and help spread the gospel, but perhaps kung kusog ang or kung lig-on rather dili kusog but lig-on ang ato ang relationship sa Ginoo na ilhan nato siya maayo, it will also manifest sa ato ang mga pamatasan. Yeah. So hopefully kana siya mamahimo na siyang usa sa mga pamaagi that we can help spread the gospel para maabot na
ug mubalik na ang Ginoo. Amen. Yes. So ato nang i-appeal sa ato ang mga prayers. Yes. No mga kapaglaom, speaking of prayers, doon na tayo nadawatan nga prayer request gikan ni kapaglaom Remy Robichaud nga magpaampo siya para sa iyahang friend nga si Obed. Bata pa siya and naa siya sa hospital mga kapaglaom tungod sa iyahang balatian. Bago lang siyang ni move dito sa Canada gikan sa Ghana. So atong iampo ang iyahang kaayuhan. Now let's also pray sa kang kapaglaom Mariam Tumarong para sa iyahang balatian. Napo siya sa balatian, so let's also pray for her. And nakadawat po ta og prayer request gikan ni kapaglaom Elizabeth Lanzaderas. Magpaampo siya para ni kapaglaom Cristina Lanzaderas nga dunay mga challenges, no? Mental health and emotional health niya. Unta nga matagaan siya og peace of mind. Mao man gyud ni pinaka-importante. Now let's also pray nga maulian ang iyahang mga balatian and also para sa iyahang mga kabataan ug iyahang bana nga makakuyog na sila sa pag-alaga dinha sa Ginoo. Now for this batch of prayers, akong hangyoon si kapaglaom mine to please lead us. Thank you so much, Kapaglam Renan, for reading. Before we pray, mga Kapaglam, allow me to share to you a few passage from Desire of Ages, page 667. Nagaingo din hanilot kay nga saad. Every sincere prayer is heard in heaven. It may not be fluently expressed, but if the heart is in it, it will ascend to the sanctuary where Jesus ministers, and he will present it to the Father without one awkward, stammering word, beautiful and fragrant with the incense of his own perfection. Mga kapaglaom, nilot kay nga saad, nga iyaha gayud nga pagatubagon ang mga sincero nga mga pag-ampo, bisan pa man ang mga pag-ampo, nga wala nato masugid sa iyaha word for word. Iya ka nang naisayra nung iyo nakita ang kinauyukan or the bottom sa imuha nga kasing-kasing. Nining takna, may we claim this promise as we pray. Shall we pray? Dearest Father God in heaven, Lord, we praise you for this beautiful Sabbath day. We praise you, Father God, for the beautiful promise ng imuhang ipahinumdum ka na mo sa takna sa kabuntagon, sa takna sa alang papahulay. You have brought us back together, Father in heaven, to be united in prayer. Lord, we thank you and we praise you, dear Father God, for even preserving us all throughout this week, dear Lord, and reminding us to have rest, to have that peace in our hearts and in our minds, Father, that no one can give us but only you. Thank you, dear Father God, nga sa tibuok nga session sa amoa nga programa ni mga taknaa. Ang imong presensya ani adinhin na nagpataliwala sa amoa. And Lord, you have even given us the assurance sa imuha nga ikaduha nga pagbalik pinaagi sa mga topic ni mga taknaa. Wala mi angay nga ikabalaka amahan that while we are yet here on this earth, Lord, filled with afflictions, tribulations, and all, ang imuhang presensya dili gyud magabiya sa amoa. And that's a wonderful assurance nga even ikaw mikaya dito sa langit. Jesus Christ ascended back to heaven, dear Father. The Holy Spirit imong ikabilin din niya to comfort us, to strengthen us, dear Father, and even to guide us, Lord. Kaya usahay din mo makita amahan ang mga dalan nga ngit-ngit. No, but then, Father God, the Holy Spirit will guide us through at tungod sa kahayag. And Lord, this moment, Father God, among itugyan kanimo ang imong mga kapaglaom. They have this faith, they have believed, their Father God, that you are the only source of help that they needed, their Father, sa ilang kinabuhian. You are that only Father in heaven nga ilang kaduulan ug pangayuan ug tabang gayud. And so, dear Father God, please bisitaha sila, ayaw silang pasagdi, mark the tears sa ilahang mga mata amahan, and mark also their prayers, their Father in heaven, and in your time, in your perfect time, their Father, answer them. And Lord, may you will give them the patience to wait as well sa katumanan sa ilahang mga prayers. Lord, please be with kapaglaom Remy alang sa iyaha nga friend nga si Obed. And Lord, I pray nga ikaw magahatag sa iyaha, magabisita sa iyaha, gikan sa iyaha nga balatian. Usahay makita sa mga mata sa tao mga imposible nga mga balatian nga mahimo nga maayo sa mga kamot sa mga katawo sa mga physicians. But Lord, among itugyan diha kanimo nga ikaw ang among great physician, ang among great healer. Ikaw makahimo sa pagtandog sa iyaha nga balatian and will make him whole again, restore him again, Father. And also same goes
gusto kapaglaom Mariam motarong alang usab sa iyahang nga balatian nga it seems impossible to be healed their father, complicated, but Lord, I pray that you will visit them ug dili nimo sila hikawan sa imuha nga sa ilaha nga kaayuhan nga ilang gikinahanglan. If you have seen them, their Father in heaven, you have seen their tears, you have seen their pain, their Father God, ug imong nakita nga mas magamit pa nimo sila sa imong nga buluhaton, then surely walay question kundi imo gyud sila nga pagaayuhon. Lord, also visit kapaglaom sa mong prayer sender alang sa iyaha nga balatian usab si kapaglaom Elizabeth, their Father God, alang ni kapaglaom Christina nga doon na usab siya mga nakapahasol sa iyaha nga hunahuna. And Lord, whatever may this problem be, dako man ni or mga gamay, dili na matungkad ang iyaha nga pagbati, but I know nga imuha ning mas nasayran ug ikaw nasayod amahan unsaon nimo siya sa paghuhumpay. Lord, tagai siya nga panahon nga iyang isaturate ang iyang kaugalingon sa imong mga saad that is only written and can be read diha sa balaang kasulatan, that she may feel, Father in heaven, nga wala siya mag-inusara sa pag-atubang ni ining tanan. And lastly, Lord, sa mong prayer sender, Father in heaven, alang sa mga kabataan ni kapaglaom Elizabeth, bugtong niya nga handom iyang kabataan og iyang bana nga maglig-on sa gihapon sa pagtuo amahan hangtod sa imong ikaduhang pagbalik sila nagkahiusa nga nagatuo diha kanimo maghuptanay amahan bisan pa man kapila sila uyugon sa pagsulay sila sa gihapon maglig-on sa ilang pagtuo diha kanimo, that sa imuhang pagpadayag, that when your promise be fulfilled, Father in heaven, they will be one of those, dear Lord, nga imuhang ginasaaran kauban kanamong tanan amahan, that they may be with you until the end, dear Lord. Thank you so much sa imuhang nga mga saadog. Thank you so much sa imong pagtubag sa mga pag-ampo. This is our prayers in the name of Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglam, doon na pa'y mga pipila ka pinadalang prayer request dinhi gikan ni sender 1209 atong iampo si Cassie Jane Mancha nga unta makagawas na sa ospital, and of course mga panggasto nila pambayad sa ospital and protection sa tibuok pamilya. Si kapaglaom sender 2039 dunay mga struggles, mga concerns sa iyang pag-eskwela ato siyang i-appeal sa pag-ampo. And si kapaglaom sender 3347 para sa iyahang anak nga na-impluwensyahan og mga dili maayong buluhaton dito sa ilahang dapit. Now let's also pray kang sa auntie ni kapaglaom Kat nga unta maka-recover na siya gawas sa medical procedure nga iyahang giagian. Gikan ni kapaglaom Gloria Zulueta Banguis, let's pray for ZJ Banguis for his complete recovery. And for this batch of prayers, atong hangyoon si kapaglaong Pastor Lam to please lead us. Mga kapaglaom ko dinhi sa yuta dunay panagbulag, sige ni Jesus nga nagsaad kanato, mabasa dinhi sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 20, akong basahon nga nag-ingon, ang nagapangimatuod mahitungod ni ining mga butangan nag-ingon, sa pagkamatuod, ako moabot gayod sa dili madugay. Amen. Pumanhi ka na, Ginoong Hesus. Ang grasya sa Ginoong Hesus magauban sa tanang balaan. Amen. Mga kapaglaom, ato ning kuptan nga saad sa Ginoo, nga sa dili madugay siya muanhi aron kining atong panagbulag mahumana o kita magkuyugay na sa hangtod sa kahangturan. Atong iduko atong mga ulo. Ginoo namo nga balaan o Dios nga matinumanon nining takna sa kabuntagon, among kuptan ang imong mga saad nga ikaw sa dili madugay muanhi aron sa paghiusa kanamo nga wala nay pagbulagay. Kinabuhing dayon wala nay balatian, wala nay kasubo, wala nay luha. Ipadali ka ng panahona o Dios aron nga kami makapahimulos hangtod na sa kahangturan. Apan samtang kami ni ani ninyo ta at tudloi kami sa pagkamasinugtanon. O sa pinasahi Ginoo ako nagaampo alang sa among mga kapaglaom nga dili nila madala nga sila ra ang magpas-an silang problema. Apanamo silang tabangan sa pag-ampo o paghangyo diha kanimo. Kapaglaom sender 1209, sender 2039 o sender 3347, inaw to Dios nga ikaw pakamaayo kanila, ang uban kanila naas tambalanan, hatagi sila og financial nga panginhanglan. Ang uban kanila o Dios anaa sa mga struggle sa kinabuhi. Hinaot ikaw maghatag kanila gahom, maghatag kanila inspirasyon nga ang Espiritu Santo
magagiya kanila. O ang uban, naa o Dios sa influensya sa dili maayo nga mga pagtagad o binuhatan. Hinaot nga ikaw pakamaayo kanila sa ilang pagkinabuhi matag adlaw nga ang Espiritu Santo maggiya o magtudlo sa maayo nga dalan. Panalangini sa kapaglaom Kath tungod sa iyang auntie nga naa sa balatian. Atagi siya og fast recovery sa iyang nga balatian. Mauman o Dios si kapaglaom Z Banggis. Hinaot ikaw ayo sa iyang nga balatian nga mahawas siya sa iyang mga pag-antos ug iyang maangkon ang kalipay sa pakiguban sa iyang minahal sa kinabuhi. Kining tanan o Dios among gipasalamatan uban sa pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Lem, for that prayer. Mga kapaglamit, it's always been our joy to praise God and to pray with you. Hangtod sunod nga Sabado, mga kapaglaom, kita mag-uban na nausab sa pag-inam po ay sulod sa usa ka oras. And to end our program, always remember that the Savior's parting promise dito sa Olivet that He would come again. It lighted up the future for His disciples, filling their hearts with joy and hope that sorrow could not quench nor trials dim. And so, pod nining ato ang mga taknaa. Yes, and mga kapaglaom, the time of tarrying is almost ended. The pilgrims and strangers who have so long been seeking a better country are almost home. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot and blameless. Yes, and the coming of the Lord has been in all ages, the hope of His true followers, mga kapaglaom. This has been your kapaglaom mind saying, the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, so mga kapaglaom, let's remember to hold fast to Christ's faithful promise. This has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Mga kapaglaom, always remember, we are almost home. Amen. This has been Kapaglaom Pastor Dem saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.